We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Isang 75 anyos na lalaki ang nasawi sa sunog sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur, kung saan mahigit 30 bahay ang tinupok ng apoy. Yan ang tinutukan ni Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Makapal na usok at malaking apoy, ito na ang tumambad sa mga residentes ng Purukpagang Barangay Kawit, Pagadian City sa Zamboanga del Sur alas 11 Sabado ng umaga. Mabilis na kumalat ang apoy dahil halos gawa sa light materials ang mga bahay sa nasabing lugar. Dahil dito, isang 75 anyos na lalaki ang nasawi sa sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection Pagadian, bumalik daw sa loob ng kanyang bahay ang lalaki sa paniniwalang nasa loob pa ng kanyang bahay ang apo. Bumalik siya sa loob, ma'am, kasi ang pagkakaalam ng biktima natin, na yung apo niya is nasa loob pa natutulog. Paglabas niya, nahulugan siya ng kuryente, yung live wire, tumama sa likuran niya, kaya napadapa siya. Dagdag pa ng BFP na umabot sa halos 30 kabahay ang natupok sa sunog. Nagsimula raw ang sunog sa kisame ng bahay ng isang alias David, pero patuloy pa itong inimbestigahan ng BFP maging ang sanhi ng sunog. Samantala, pansamantalang nanatili ang nasa 30 kapamilya sa Barangay Hall ng Kawit. Nagpaabot na rin ng tulong ang local government ng Zamboanga del Sur. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Krisa Dapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nailigtas ang 14 na sakay ng lumubog na pump boat sa bahagi ng Calayan Island, habang 24 anyos na estudyante nasagip sa muntik na pagkalunod habang naliligo sa dagat sa Baler, Aurora. Narito ang report ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nailigtas ang 14 na katao na sakay ng pump boat na aksidenteng lumubog sa karagatan sa bahagi ng Ensenada Point, Nagilian, Camiguin Island, Calayan, Cagayan. Sumaklolo ang tropa ng Coast Guard mula sa Camiguin, Calayan at Claveria dahilan para masagip ang mga sakay. Hindi na sila pinangalanan ng PCG. Nanghiram pa ang PCG ng mga bangkang demotor na ginamit sa rescue operation. Nang masagip, dinala sa Rural Health Unit sa Camiguin para masuri ang kanilang kalusugan. Lumubog ang sinakyan nilang bangka nang makasalubong ang naglalakihang mga alon sa dagat na dala ng masungit na panahon. Nakabalik din lahat sa Camiguin ang mga sinagip. Isang estudyante ang muntik malunod habang naliligo sa dagat na bahagi ng Baler, Aurora. Buti na lang may mga nagbabantay na pulis sa lugar kaya agad nilang na-rescue gamit ang surfboard. Bunsod daw ng malakas na water current ang muntikang pagkalunod ng 24 anyos na estudyante na tubong kasiguran. Ligtas siyang nakauwi. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Rider ng motorsiklo patay matapos sumalpok sa kasulubong na SUV sa Batangas City. 15 pasahero sugatan matapos mahulog sa kanal ang sinasakyang van sa Mauban, Quezon. Narito ang report ni Denise Sabante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Binawian ng buhay ang rider na si Samboy Alo matapos mabangga ng kasalubong na SUV ang minamaneho nitong motorsiklo sa Batangas City. Sa investigasyon, kinain umano ng SUV na minamaneho ng isang Alan Gutierrez ang linya ng biktima na naging sanhi ng aksidente. Pag-swerve niya sa opposite lane, nabangga niya yung motorsiklo. Malaki yung silidad na maaaring napapikit dahil di umano itong driver ng SUV ay nakainom. Hustisya ang hiling ng pamilya ng biktima na labis ang paghihinagpis sa nangyari. Sana naman mabagyan ng katarungan ng kanyang pagkamatay.
Amin, tulungan at nakakama ka kay mga apo. Sana naman itinema kung kami kanilang tulungan. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang driver ng SUV na kasalukuyang nasa temporary custodial facility ng Batangas City Police. Nahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Hindi na natuloy ang dapat sanay outing sa Cagbalete sa Mauban, Quezon ng magkakaanak mula sa Pasig City matapos madisgrasya ang sinasakyan nilang van. Nahulog sa kanal sa tabing highway ng Barangay Concepcion ang nirentahan nilang sasakyan dahil nakaidlip umano ang driver nito. Galos sa iba't ibang bahagi ng katawan at bukol ang tinamo ng 15 pasahero nito. Bali, habang nabiyahe sila, sinasabihan daw nila yung driver na kung gusto magpahinga or matulog, ay matulog muna. Nakalabas na rin mula sa ospital ang mga sugatang biktima. Ayon sa Mauban Municipal Police, sinagot na ng driver ng van ang gastusin sa ospital ng mga pasahero. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 5 anyos na kambal na batang lalaki matapos umanong malunod sa swimming pool sa isang subdivision sa Cordova, Cebu. Nangyari ang insidente Linggo ng hapon. Ayon sa Cordova Police Station, residente sa nasabing subdivision ang pamilya ng kambal. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, naglalaro ng bola ang kambal sa playground ng subdivision. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalaro, gumulong umano ang laruan papunta sa swimming pool. Agad na isinugod ng personnel ng Cordova DRRMO ang 2 bata sa isang pribadong ospital. Subalit idineklara silang dead on arrival. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang management ng nasabing subdivision. Subalit hindi nagpaunlak ng interview ang Homeowners Association. Ipinarating din sa news team na isang representante ng Homeowners Association na nakiusap ang pamilya na respetuhin ang kanilang privacy. Kuan na mga pamilya, ma'am, na kuan sila og privacy, dili na wala na sila kuan, wala na sila mo kuan pa, doon na pa investigation or makuan pa sa publiko ang maong insidente. Patuloy na inaalam ng otoridad ang pinagmula ng tumagas na bunker oil sa pier ng San Jose Occidental, Mindoro. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ginamitan ng oil absorbent pads ng mga kawani ng Philippine Coast Guard o PCG Occidental Mindoro ang pagkolekta sa tumagas na bunker oil sa pier sa San Jose Occidental, Mindoro. Hindi pa matukoy ng PCG kung saan nagmula ang langis na kumalat sa tubig dagat. Sa tansya ng PCG, 30 litro ng maitim at mabahong bunker oil ang tumagas. Isa po itong type ng oil or persistent oil na kung saan ito ay usually nanggagaling sa mga industrial facility o kaya sa mga makina. Ito ang karakteristik nito ay hindi po agad ito nawawala o maaaring magpalutang-lutang lang po ito sa ibabaw po ng ating dagat. Nakolekta rin ng mga otoridad ang mga kontaminadong oil debris sa dagat. Nagsagawa na rin ng inspeksyon ng otoridad sa mga baybayin sa bayan para matiyak na hindi nakarating dito ang oil spill. Isolated case lamang daw ito ayon sa PCG Occidental Mindoro. Nalinis na rin daw agad ang bahagi ng katubigan kung saan nakita ang langis. Makapal po kasi itong type ng bunker oil kaya po medyo masangsang po pag nalangha po ng mga tao. Isinasagawa na ng mga otoridad ang pagsisiyasat para malaman kung saan at paano nagsimula ang oil spill. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang 2 katao matapos maaktuhang nagkakatay ng pawikan sa Barangay Paayas, Burgos, Ilocos Norte. Nakilala ang mga sospek na sina Jeffrey Rambak, isang mangingisda, at Noel Bernabe, isang construction worker. Sa pagresponde ng otoridad sa lugar, na-recover ang iba pang karne ng pawikan na isinilid sa sako. Base sa pagsusuri ng DENR, isa itong green sea turtle na may bigat na 36 kilos. Hindi raw bababa sa 50 taon ang tanda ng pawikan. Dinala sa presinto ang 2 sospek habang pinaghahanap ang isa pa na nakipagkatay rin. Ayon sa pulisya, tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek kung bakit nila kinatay ang pawikan. Inihahanda na ang kaukulang kasong isasampa laban sa mga sospek. Ito ang inyong Regional TV News.
Natumba sa National Highway sa Lipa City ang 4 na poste ng kuryente matapos mabangga ng isang kotse. Isang truck din ang nadamay sa insidente. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Humamba lang sa gitna ng National Highway sa bahagi ng Barangay Tambo sa Lipa City ang mga kawad ng kuryente matapos matumba ang 4 na poste. Ayon sa CDRRMO na unang rumisponde sa lugar, pasado alas 4 ng madaling araw kahapon nang dumaan ang mabilis na kotse, dahilan para mabangga ang isang poste at madamay ang 3 iba pa. Bali, minor bruises lang naman po yung natamo. At dinala po sa ating pinakamalapit na ospital. Nadamay din ang isang truck nang mabagsakan ng isa pang poste ang likurang bahagi nito. Laman ng truck ang 600 sako ng mais sa gagawing feeds at patungo raw sana sa bayan ng San Jose nang mangyari ang insidente. May narinig kaming sumabog dyan. Lakas na pagsabog. Lumingon yung pahinante ko. Nakita niya, unti-unti bumabagsak yung mga poste. Hindi pa namin alam na meron palang bumanggang kotse dun sa likod. Malakas rin daw na putok ang narinig ng ilang mga residente bago sila mawala ng kuryente. Pagbangga naman kasi sumabog, tapos yun, lumabas na kami. Ganun na, nakita namin nakaano dyan, hinaano ng aking hipag, ay di tinulungan. Dahil sa nangyari, 5 barangay sa lungsod ang pansamantalang nawalan ng supply ng kuryente. Madaming transformer ang kasama sa pagbagsak. Kung napansin nyo, may mga basag na tayong poste na concrete na kailangan ng halitan po kaagad. Nagdulot rin ito ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Ayon sa Batelec 2, may pananagutan ang driver ng kotse sa insidente. Lahat ng cost na na-incur, lahat ng damages, ay siya ang magsosolder. Ano pa? Kukumpunin muna ni Batelec kaagad. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa driver ng kotse para sa kanyang panig. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente habang nakatakda namang mag-usap ngayong araw ang driver ng truck at kotse. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Babaeng tumatawid ng kalsada sa Daraga Albay, sugatan ng babangga ng tricycle. Driver naman sa Virac, Catanduanes, sugatan din ng bumangga sa butika ang minamanehong pick-up truck. At minamaneobrang truck sa Codon Port sa San Andres, Catanduanes, nahulog sa dagat. Narito ang report ni Jessica Carinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa CCTV footage na ito, makikita ang biglang pagtawid sa kalsada ng isang babaeng senior citizen sa Daraga Albay na naging dahilan para mabangga ito ng paparating na tricycle. Agad dinala sa ospital ang babae na nagtamo ng sugat sa katawan. Nagkasundo na ang magkabilang panig at sinagot ng tricycle driver ang gastusin sa pagpapagamot ng babae. Ayon sa Daraga Municipal Police Station, may mga pedestrian lane at overpass sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Kaya pakiusap ng kapulisan sa publiko, tumawid sa tamang tawiran, lalo na tuwing rush hour. So tuyaman ng mga driver, pag abot po sa mga pedestrian, aramtaman po, pag poblasyon area, sentro, medyo maloy-luway lang kita. Aramta na populated area, business area center, dakol po nag-iibong. Sa Virac, Catanduanes, isang individual ang sugatan matapos bumangga sa gusali ng isang butika ang minamaneho nitong pick-up truck. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at dinala sa ospital ang driver ng naaksidenteng sasakyan. Ligtas na ang driver ng pick-up habang iniimbestigahan naman ng kapulisan ang dahilan ng aksidente. Posible po talaga nalanganin na po ini para talagang pick-up, medyo halaba baga po yan, naabot niya sa sabing establishmento. Ito para sa pag-iimbestigahan rin kung paano siya nalanganin tumata, nakatapok siya doon sa may establishmento. Isang truck naman ang nahulog sa dagat sa Codon Port sa San Andres, Catanduanes. Ayon sa San Andres PNP, minamaniobra sa makitid na rampa ng pantalan ang truck nang bigla itong umarangkada hanggang sa nahulog sa dagat. Napag-alaman na baguhang driver ang nagmamaneho ng truck at aksidente nitong nabitawan ang clutch dahilan para umarangkada ito. Wala namang nasaktan sa insidente at sa tulong ng crane, naiahon ang truck mula sa dagat. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Calinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakanin na ilang dekada nang nagpapabusog sa mga taga-Kalinga, ating tikman sa report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Kasama ng pagkahilig ng mga Pinoy sa kanin, ang pagkahilig din sa mga malagkit o kakanin. Kahit saang lupalupa ng bansa, may mga kakanin sa iba't ibang bersyon, hugis, kulay at timpla. Ngayon, dadayuhin natin ang kakanin ng mga taga-barangay Naneng ng Tabuk City, Kalinga, ang inandila. Si Nanay Araceli, dekada 80 pa na magsimulang gumawa ng inandila na ngayon kanya na ring negosyo. Ang proseso, ginigiling ang malagkit, hahaluan ito ng tubig. Nilalagyan ng asin ang tubig para malasa ang malagkit kahit wala pang latik na maihahalo. Unti-untiin lang daw ang paglalagay ng tubig upang matansya at saktong lapot lang ng kakanin. Sunod, ang pagbabalot na sa dahon ng saging. Nilalagyan ng coconut oil bago ang malagkit. Para hindi dumikit yung malagkit sa banana leaves. 20 to 30 minutes ang pagluluto sa kakanin at fast forward, heto na ang inandila. Ang kakanin na ginagawa ng aming mga ninuno, especially kung may mga okasyon sila kagaya ng kasal, binyag, mga ritual dito sa amin. Ayon sa Barangay Naneng, 2012 na magsimulang gawin ang inandila. Para mapaunlad ang lugar, hindi lang dito sa barangay, pati sa syudad. At mapaunlad ang turismo ng Tabuk City. Kasing tanda ng mga bahay sa aking likuran ang tanda ng kakaninito na nagpapabusog sa maraming taga-Kalinga. Kasama na ang kapeng barako. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Pagnanakaw sa isang establishmento sa Bato, Catanduanes sa pool sa CCTV. Habang isang babaeng nagnakaw sa isang hotel sa Daraga Albay, arestado. Nakaalerto si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Isang establishmento sa Barangay Poblasyon, Bato, Catanduanes ang nilooban ng magnanakaw. Sa CCTV footage na ito, alas 2 ng madaling araw nitong Nobyembre 21, makikita ang isang lalaking nakasakay sa bisikleta na huminto sa labas hanggang sa pinasok na nito ang nakasarang establishmento. Nang mapansin ang CCTV, ginalaw pa nito ang kamera hanggang sa pumunta ito sa isang kwarto at kinuha ang isang safe box na naglalaman ng pera bago muling lumabas. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang suspek habang inaalam pa ang kabuang halaga na nawala sa loob ng naturang establishmento. Sa mga kababayan po natin sa Bato, ingatan po natin ang ating mga bahay at mga pag-aari. Pumari po, siguraduhin natin na maayos ang security system natin. Sa bayan ng Daraga Albay, sapul din sa CCTV ang pagpasok ng isang babae sa isang hotel. Walang bantay sa lugar, kaya nagtuloy-tuloy ito sa ikalawang palapag ng gusali. Pagbaba nito, mayroon na itong dalang cellphone. Hanggang sa kinuha pa nito ang nasa 25,000 pesos sa loob ng isang cabinet sa front desk ng hotel bago tuluyang lumabas na tila walang nangyari. Matapos makarating sa kaalaman ng kapulisan ang nangyari, agad na nagkaroon ng police operation kung saan nahuli ang babae habang nakasakay sa isang jeep sa Legazpi City. May mga record na rin yon at yun nga ang modus niya. Pagka nagkakaroon ng chance na may manakaw at walang bantay, sumasalisi. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng mga otoridad ang naturang sospek. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang 34 anyos na rider matapos sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang tricycle sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Kinilala ang biktima na si Norman Santa Romana, tubong antike at pansamantalang naninirahan sa barangay 18 dahil sa kanyang trabaho. Ayon sa pulisya, pauwi ang rider nang nag-overtake ito sa sinusundang sasakyan. Pero nawala ng kontrol ang biktima nang lumipat sa kabilang lane. Kaya nabangga nito ang kasulubong na tricycle na minamaneho ni Renito Balyog. Nagtamo ng malubhang sugat sa ulo si Santa Romana na kanyang ikinasawi. Nasa mabuting kalagayan na ang dalawang pasahero ng tricycle sa ospital habang nasa kustudiya ng Police Station 3 ang tricycle driver. Ining nag-overtake, may nakasugata siya nga opposite direction nga tricycle, nabunggo ya kag
on the spot napatay ito. Sa dalampasigan ng barangay Bagong Silang, Calatagan, Batangas, natagpuan ng isang lifeguard ng isang beach resort ang putol na paa ng tao. Pasado 10:00 ng umaga nitong Sabado. Sa investigasyon ng PNP, tinawag ng isang konsehal ng barangay ang insidente na kagad nilang nirespondihan. Agad na dinala sa isang punerarya ang natagpuang paa. Kumuha na rin daw ng mga DNA sample ang Soco, Batangas para dalhin sa forensics unit ng Camp Crame. Pansamantala munang ilalagak sa punerarya ang natagpuang paa habang nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad. Sa tingin ko po ito ay sa adult na po ito kasi medyo malaki-laki na po yung paa niya at tingin ko po ay ito ay sa isang babae. Sa tingin ko lang po hindi pa ako sigurado, wala pa po kami matibay na ebidensya. Pero sa hugis po at sa balat ay tingin ko po sa babae. Or baka lang po ito ay sa epekto ng dagat, kaya po ito yung puting-puti. Ilang hibla ng buhok na na-recover sa isang abandonadong SUV sa Batangas City, hindi nag-match sa DNA profile na magulang ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon ayon sa CIDG. Pulis na pangunahing sospek sa pagkawala ni Catherine, nakatakdang humarap sa piskalya sa December 19. Narito ang report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Matapos ang isinagawang forensic investigation ng mga otoridad sa ilang biological evidences na na-recover mula sa abandonadong SUV na ayon sa mga testigo ay pinaglipatan kay Catherine Camilon, may iba pang hibla ng buhok ang na-recover mula sa sasakyan na hindi nag-match sa DNA profile ng mag-asawang Rosario at Relmer Camilon, ang mga magulang ng nawawalang guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Tingin ng CIDG 4A, posibleng ang mga hiblang ito ay sa mga lalaking umano'y naglipat kay Catherine sa sasakyan. Meron pang continuing processing doon sa reds and other hair strands. Yan ang patuloy na na-exploit nating forensic unit as to whom those other hair strands belongs. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng forensic unit ng Camp Crame hinggil dito. Samantala sa December 19, 2023 at sa January 9, 2024 nakatakda ang preliminary investigation sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Inaasahang haharap sa piskalya ang itinuturing na pangunahing suspect na si Police Major Alan De Castro. Wherein the complainants, including the witnesses, will appear before the prosecutor's office to affirm their statements given to us dito sa CIDG 4A. And that will be the process, and it will be followed on the January 9, 2024 na another hearing. Depende po yan sa gaano itatagal yung preliminary investigation para makita kung meron bang probable cause. Pinaghahanap pa rin ng otoridad ang driver bodyguard ni De Castro na si Jeffrey Magpantay at 2 iba pa. Samantala, sinampahan na rin ng kasong carnapping ang 2 pang sibilyan na huling may-ari ng SUV na gamit ni Camilon bago siya mawala. Tikom umano ang mga ito kung paano napunta kay Catherine ang sasakyan. Yes, sinampahan ng Highway Patrol Group yung mag-live-in partner na taga Rizal. They were the ones who executed the deed of sale between the registered owner with deed of assumption dun sa mortgage financing or payment. Nananatili naman sa restrictive custody ng Police Regional Office Calabarzon si Police Major Alan De Castro. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso stars Rabia Mateo, Rocco Nasino, Matt Lozano at Angela Alarcon nagbigay ng colorful night sa Kapuso Fiesta sa Hinubaan, Negros Occidental. Kapuso stars nag-enjoy din sa ipinagmamalaking beach ng Hinubaan. Ito ang tinutukan ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mula sa pamukaw o pagsisimula ng selebrasyon, hanggang sa iba't ibang color fun activities. Matagumpay na ipinagdiwang ng mga Hinubanon ang kanilang 75th founding anniversary at second Huba Huba Color Festival. Ito'y bilang pagbabalik tanaw sa kasaysayan at pasasalamat sa mga biyayang natanggap ng bayan.
Mas ingrande ang selebrasyon ngayong taon para mas ipakilala pa ang turismo ng Hinubaan, hindi lang sa Negros Occidental, kundi maging sa buong Pilipinas. Siyempre, naging mas makulay ang selebrasyon kasama ang mga Kapuso Stars sa Kapuso Night. Kasama dyan si TikTok Club host at Ilongga Beauty Queen na si Rabia Mateo. Kilig naman ang dala ni The Missing Husband star Rocco Nasino. Habang nag-mini concert pa si Bubble Gang cast Matt Lozano sa kanyang performance. At syempre, hindi nagpahuli sa kasiyahan si Kapuso actress Angela Alarcon. Nabatsyagan gid naman ang inyong pagpalangga samon kag sa Kapuso GMA Network. Tsaka ako sobrang enjoy ako kanina habang tumutugtog kasi makikita mo yung mga mukha ng mga tao na talaga nag-e-enjoy sila. Ramdam namin yung mainit na pagtanggap nila sa amin. Siyempre, hindi lang bonding kasama ang fans ang in-enjoy ng Kapuso Stars, kundi maging ang pagbisita nila sa pinakamalaking beach ng Hinubaan. Sina Rabia, Rocco, Matt at Angela nag-relax sa beach at nag-sightseeing pa. Very happy kami na nakadalaw na kami dito sa wakas. Mula sa GMA Regional TV, One Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrating News. Mga Kapuso, 27 araw na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.